Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. False viral claims sa mga posters na nilalagyan ako ng sungay ng coronavirus sa muka at kung ano-ano pang pambabastos. Bakit pawang pagpapatahimik at pananakot ang nararanasan ng mga kabataan na nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin at mga hinaing sa gitna ng malawakang kahirapan, kagutuman, inhustisya, kawalan ng trabaho, paglabag sa karapatang pantao at mga katiwalian. Sinampahan din kami, Mr. Chair, Mr. Senate President, ng gawa-gawang mga kaso, kagaya ng kidnapping at paglabag sa international humanitarian law. Ngunit ang mga ito ay naibasura ng mismong Department of Justice at Supreme Court dahil sa bigong mapatunayan ng mga complainants na armadong puwersa ang anak bayan at walang maipakitang ebidensya na ang nasabing organisasyon ay recruiting arm o mayroong kaugnayan sa CPP-NPA-NDF. Ang mga akusasyon ay walang batayan at walang ebidensya na may koneksyon ang mga respondents sa CPP-NPA-NDF. Napatunayan na sa korte na walang katotohanan ang mga malisyosong akusasyon at paratang laban sa akin. Inuulit ko po, Ginoong Chair, hindi ako NPA, hindi ako NPA recruiter, hindi po bahagi o front ng CPP ang Kabataan Party List. Hindi NPA recruiter ang Kabataan Party List. Hindi rin ito nagre-recruit para maging NPA. Kung meron pong ilang mga naging NPA mula sa daang libo ng mga miyembro ng Kabataan Party List, sobrang illogical pong sabihin na nagre-recruit ang organisasyon namin ng NPA dahil malayang nakakapagdesisyon ang bawat miyembro ng landas ng kanilang tatahakin sa buhay. Madaming miyembro ng Kabataan Party List ang napunta sa iba't ibang field. Mas madami po bilang mga opisyal tayo ng gobyerno at mas mainam na pag-usapan natin at tugunan ang mga ugat at dahilan kung bakit magpasa hanggang ngayon, mayroon tayong mga kababayan na nag-aarmas at lumalaban. Kagaya ng karanasan ng MNLF, ng MILF at iba pang nagsusulong ng liberation movement sa bansa, kailangan po nating pag-usapan at tugunan ang kanilang mga hinaing. Mr. Chair, lubos ko ring pinapasinungalingan ang sinabi ng isa sa naipresentang saksi ng NTF-ELCAC na nagngangalang Lady Anne Miranda na ako raw ay nakasama niya sa isang underground meeting sa UP College of Law. Una, hindi ko siya kilala. Pangalawa, wala akong dinadaluhan na sinasabing underground meeting. Isa pang walang katotohanan na aligasyon ay pinipili raw di umano ng CPP ang mga nominees ng Kabataan Party List pati na ng iba pang party list sa Koalisyong Makabayan. Hindi ito totoo. Ang totoo, Mr. Chair, ang Kabataan bilang Youth Sectoral Party ay independent na pumipili ng mga nominees sa demokratikong pamamaraan ayon sa aming Constitution and bylaws. Mr. Chair, we in Kabataan hold election of party list nominees after thorough deliberation of all nominations coming from our national leadership and membership governed by our national convention, subject to COMELEC rules and regulations. The nominations are reviewed and discussed based on the nominee's track record and commitment to advance the youth legislative agenda for meaningful change. Hindi din po ako kidnapper, Mr. Chair, Mr. Senate President. DOJ at Supreme Court na po ang nagsabi na walang nakidnap at ang mga kabataan ay nasa edad na upang gumawa ng kanilang mga desisyon. Sa kabila nito, hindi pa din tumitigil ang mga atake na nagmumula pa mismo sa mga FB pages ng PNP, AFP at ng NTF-ELCAC. Kailangan pong may managot sa mga pagpapakalat na ito ng fake news na walang mga batayan at basihan. Mr. Chair, ilang ulit na po akong dumulog sa iba't ibang ahensya ng gobyerno hinggil sa mga paninira, kasinungalingan at gawa-gawang pahayag na pinapakalat tungkol sa akin at sa aming organisasyon, ngunit wala pa ring nananagot. Nandito po ako, dagdag sa boses ng bawat estudyante na nagtatanong, naghahanap ng sagot sa mga tanong, nag-aaral at nananaliksik, ngunit nakararanas ng panggigipit dahil sa red tagging. Nandito ako, dagdag sa boses ng bawat kabataan na naghahangad ng makabuluhan at positibong pagbabago, ngunit may takot at pangamba dahil sa red tagging.
Nandito ako, dagdag sa boses ng bawat babae na lumalaban sa abuso at pang-aalipusta sa mga kababaihan, ngunit tahasang minamaliit at nababastos dahil sa red tagging. Nandirito po ako upang tumindig at magsalita kasama ng lahat ng nakakaranas man ng panggigipit, ng takot, ng pangamba, pangmamaliit at pambabastos ay naninindigan pa rin para sa katwiran, sa katotohanan at katarungan sa kabila ng red tagging. Mr. Chair, ganito po kalala ang mga ginagawa sa akin. Mismong mga social media pages ng police at military ang ipapakalat ng mga gawa-gawang pahayag na nag-uudyok ng galit, panganib at karahasan laban sa representasyon na ito. Ito ang ilan sa mga halimbawa mula sa mga naturang Facebook pages ng municipal police stations sa Solsona, Lopez, Gumaca, Angono at hindi na mabilang pa. Kung titignan ang mga nasabing mga post, hindi maitatanggi na ang mga paninira sa mga kritiko at oposisyon ay naging pambansang patakaran na. Isa rito ang mula sa PNP Police Community Relations Group na nagpakalat ng gawa-gawa at peking pahayag na ito, na ako raw ay nananawagan ng people power. Nakasaad pa sa caption na sana mauna kang mamatay. Itong nakaraang linggo lamang, naglabas naman ang kantilan MPS ng banta sa aking buhay sa post na naglalaman ng, and I quote, "Have a nice trip. This is the end." May mukha ko ang imahe na nahuhulog na sa bangin at duguan ang font na ginamit sa aking pangalan. Mr. Chair, lahat ng ito ay pinangakong imbestigahan ng kapulisan, ngunit magpasa hanggang ngayon, wala pa ring nananagot. Samantala, ang NICA Director General rin ay nagbabahagi ng mga peke at nakapapahamak na content. Tulad nito na nagsasabing sinabi ko raw na, and I quote from the false post, "Halina kabataan, sa bundok ay magkandirit, mga utu-uto sa NPA ay sumapit." Isa pa ay sinabi ko raw di umano, and I quote, "Ang iengot naman ng mga batang ito." Is this what NICA calls truth tagging, Mr. Chair? Hindi po ba nakakabahala na kailangan pang ipaalala ng mga kabataan sa ating premier intelligence agency? Think before you click. Consider the source before sharing content. Nakakahiya po kung galing sa NICA at Secretariat ng Anti-Terrorism Council, tapos hindi man lang po marunong mag-fact check. This irresponsibility is a dangerous threat to our democracy. Mr. Chair, napag-alaman din natin mula po sa ulat ng pinakahuling Facebook takedown dahil sa coordinated inauthentic behavior ngayong 2020 na kahit pasubukang pagtakpan ng military at police ang kanilang kaugnayan sa mga naburang pages, hindi na maitatago ang kanilang mga kamay sa likod nito. Mr. Chair, hindi po ba ang ganitong maling gawain ang nagpapakalat ng takot at ng panic sa taong bayan? Hindi natin pahihintulutan na manaig ang ganitong paninira. Nandito ako dahil hindi natin pahihintulutan na walang mananagot sa mga paninira na ginagawa sa atin ng mga kabataan. Nandito ako hindi lang para sumagot, kundi maningil ng pananagutan sa lahat ng pangdudusta na ginawa sa akin. I am here to demand accountability. Imbes na bintang, banta, pananakot at pambabastos, pakinggan nyo ang aming mga boses at tugunan ang aming mga panawagan. Mr. Chair, Senate President Soto, this can make all the difference. Gusto kong ipaalala sa AFP, PNP, NTF, LCAC na marami ng pinatay na wala, iligal na inaresto o sinampahan ng gawa-gawang kaso matapos ang red tagging, tulad ni Zara Alvarez, Ryan Hubilla, Jory Porquia. At sa ating mga batas, wala namang problema kung ang isang tao ay ang sinasabing red. No? Pero ang problema sa red tagging, ginagamit ito para sabihin at ipagpilitan na ang taong target ay may ginagawang krimen upang arestuhin, ikulong at pagkaitan ng kalayaan. Isang halimbawa ang kaso ng Tacloban 5,
kung saan 5 mga aktivista, 4 rito ay mga kabataan, ang nakararanas rin ng red tagging at ginamitan ng search warrant upang taniman ng mga ebidensya ang kanilang mga opisina at magpasa hanggang ngayon ay nakadetine ng walang pagkakasala. Ngayon, Mr. Chair, sabihin niyo sa amin na walang red tagging. Sabihin niyo sa amin na hindi delikado ang pag-red tag. Sabihin niyo sa amin na wala kaming dapat ikabahala. Mismong ang Commission on Human Rights at ang pinakahuling mga ulat ng UN Office of the High Commissioner for Human Rights ang naglalahad kung gaano delikado para sa mga buhay at sa aming mga pamilya ang maging biktima ng red tagging. Paulit-ulit na pinapaalala natin sa AFP, sa PNP, sa NTF-ELCA na ginagarantiyahan ng saligang batas ang karapatan ng bawat tao na magpahayag. Freedom to peaceful assembly, sumali sa mga organisasyon. May academic freedom na dapat matamasa at masa katuparan ang mga mag-aaral at lahat ng education stakeholders. Sa pag-aaral, sa pagbabasa, diskurso sa mga teorya, konsepto at teorya ng malaya sa takot, malaya sa pangamba, malaya sa terror. Mr. Chair, binago ng karapatan sa edukasyon at ng academic freedom ang aking buhay. Na dahil bilang biktima ng matinding bullying simula pagkabata, binukas ng pag-aaral ng karapatan sa edukasyon ang aking perspektiba na maaari pala na kahit na ako ay may stutter, ako ay may boses. May boses na pwede po natin gamitin sa pag-ambag, sa paglilingkod sa ating bayan. Ito po ang mga karapatan at batayang mga kalayaan na pinipigilan at natatapakan sa red tagging at sa pagpapakalat ng mga fake news at false viral claims. Hindi po ito papayagan ng mga kabataan. Mr. Chair, Senate President, sa lahat ng naririto, kailangan may managot. Sa kasalukuyan, kinakaharap ng ating bayan ang sunod-sunod na kalamidad. Nariyan pa rin ang COVID-19 pandemic at naideklara ang state of calamity sa buong Luzon dahil sa malalakas na bagyo at baha. Ang kabataan po ay patong-patong na ang mga umuusbong na suliranin, dulot ng bagong learning setup. Ang mga ito ang dapat na inuuna ng administrasyon sa gitna ng pandemya at mga sakuna, hindi ang mga walang awa at mga malisyosong mga atake. Sa kabila ng mga hamon na ito, Mr. Chair, Senate President, patuloy po na isusulong ng kabataan at estudyante ang aming mga karapatan at tungkulin na isulong ang interes at kapakanan ng kabataan kasama ng sambayanan. Lagit-laging sasandig ang mga kabataan sa makasaysayang papel bilang tagapagsulong ng progresibong pagbabago at bilang mga pag-asa ng bayan. Maraming salamat, Ginoong Chair, Mr. Senate President. You have 3 minutes left, Your Honor. Yes, Mr. Chair, we know that. So we'll just reserve our right to request later on, Mr. Chair, to Mr. present Chairman. the other witnesses. The Senate President is recognized. With your indulgence, I move that we extend the time given to them for another 30 minutes. We can start at 1 o'clock with the reactions from the other side. And perhaps on the other side, we can give also another additional 30 minutes after the 1 hour. Is there an objection from the members or virtually present? Hearing none? No then objection from us, from our side, Mr. Chairman, Mr. President. Sorry? We have no objections. Thank you, Mr. Senate President. So you have an additional 30 minutes, Thank Your you, Honor. Mr. Chair. We appreciate the kindness of the committee, especially Senate President Soto. At this point, Mr. Chair, may I now request that the Ms. Jom Salvador, the Secretary General of Gabriela, be recognized. She is on Zoom, Mr. Chair, online. Jom, Yes. your- Magandang araw po, Mr. Chair, Mr. Senate President, honorable members of this committee, magandang araw po. Ako po si Joan May Salvador, Secretary General ng Gabriela Alliance of Filipino Women.
Para sa aming kababaihan, ang karahasan ay pang-araw-araw na karanasan. Sa ating kultura at lipunan, ang kababaihan ay pinaka-vulnerable sa karahasan. Karahasan sa napakarami at lahat ng forma nito. Karahasan na isinasagawa laban sa kababaihan at dahil sa aming economic status, dahil sa aming kasarian.